Isang mapagpalang araw Olongapo, narito ang mga pangunahing balita na nakalap ng Batangapo News TV sa loob ng isang linggo. Disaster Risk Reduction Management Office hinirang bilang 2013 Presidential Lingkod Bayan Awardee. Koleksyon mula sa PhilHealth umabot sa 27 million pesos. Victory Liner nag-donate ng isang bus sa Olongapo. 60 Seconds with City Councilor Emeritus Linus Bakay. At sa biyaheng gapo, samahan nating mag-surfing si David Bayarong sa kanyang biyahe sa Zambales. Hinirang ng Malacanang ang 10 empleyado ng Disaster Risk Reduction Management Office bilang Presidential Most Outstanding Public Officials. Para sa kabuong ulat, narito si Cathy Mancao Ramos. Ang DRRMO employees ang kauna-unahang nagkamit ng Presidential Lingkod Bayan Award dahil sa natatanging pagganap nila sa kanilang tungkulin at pagtugon sa anumang emergency, kalamidad at sakuna. Kasama sa mga pinarangalan ang mga sumusunod. Bukod sa natanggap nilang presidential plaque, medallion at cash reward, bawat member ay entitled na magkaroon ng automatic promotion alinsunod sa Section 5 of Executive Order No. 508 instituting the Lingkod Bayan Award as the Presidential Award for Outstanding Public Service. Dumadaan sa masusing proseso bago mahirang bilang Outstanding Public Servant. Matapos ang nominasyon, magkakaroon ng regional selection at validation ang Civil Service Commission para makuha ang 5 semi-finalists. Sa group category, yung Olongapo City Disaster Risk Reduction and Management Office, represented ng 10 katao, ang nanalo against more than 100 contenders nationwide. We love our work. Pag mahal nyo yung trabaho nyo, you will never work for the rest of your lives. Kaya pumapasok kami dito, hindi kami nagtatrabaho, kundi tinuring namin yung aming trabaho dito as part na ng aming buhay. Ipinagmamalaki din ni Monhe na di matatawaran ang husay at galing ng mga kasamahan, katunayan dito ang pag-imbita sa kanila upang tumayong instructor sa pagbibigay ng mga trainings. Para sa Batangapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Siyudad ng Olongapo nakatanggap ng halagang 13 milyong pisong koleksyon mula sa PhilHealth sa buwan ng Oktubre. Para sa kabuuang ulat, narito si kasamang Ray Toledo. Pinagmamalaking binalita ni Dr. Jewel Manuel na natanggap na muli nila ang koleksyon mula sa PhilHealth para sa siyudad na nakakahalaga ng 13,044,308 para sa buwan ng Setyembre, 12 milyon sa buwan ng Agosto at 2 milyon sa buwan ng Hulyo. Ang kabuuan ng koleksyon ay umabot sa mahigit 27 million pesos. Ang naturang halaga ay diretsyong pumapasok sa General Fund kung saan 70% nito ay nakalaan para sa supplies, medical equipment at overall repair. Ang 30% naman nito ay sa Common Fund pumapasok for services rendered ng professional doctors down to the rank and file ng mga staff. Ang James L. Gordon Memorial Hospital po ay isang PhilHealth accredited tertiary hospital. So, pag pumasok po dito ay isang PhilHealth accredited na member, ay hindi po tayo naniningil. Ang ginagawa po natin, binibigyan po natin lahat ng serbisyo sa kanila ng libre. Pero po, pag na-discharge na sila, ay kumokolekta po tayo doon ho sa PhilHealth. It depends upon doon po sa kanilang mga kaso. Malaking tulong ang buwan ng koleksyon na binibigay ng PhilHealth sa lokal na gobyerno. Kaya't ang ideyang magawang miyembro ang mas malaking populasyon ng syudad ay isang magandang adhikain na sinimulan ng isulong ni Mayor Paulino tulad ng kanyang sinimulan sa mga drivers. Para sa Batangapo News TV, Ray Toledo reporting. Philippine Regulatory Commission idineklara ang Gordon College bilang #1 performing school nationwide sa larangan ng customs broker. Narito ang kabuuang ulat ni DJ Nicole Jose.
Ayon sa Philippine Regulatory Commission, base sa nakaraang Customs Broker Exam 2013, tinaguri ang numero 1 sa buong Pilipinas ang Gordon College pagdating sa larangan ng Customs Broker. 19 ang pumasa sa 20 nag-exam ng Customs Broker noong Oktubre. Katumbas ay 95% passing rate. Ang resulta ng eksaminasyon ay lumabas noong October 25, 2013. Pinalad si Tom Judes Marmerto sa mga nag-exam at pumasok sa top 10 sa buong Pilipinas. Siya ay tatanggap ng 25,000 pesos mula sa local government base sa City Resolution No. 137 Series of 2009. Ilan pa sa mga pumasa ay sina Pagdating naman sa larangan ng accounting, nangunguna rin ang Gordon College sa buong Olongapo dahil nakakuha sila ng 26.47% passing rate. Siyam ang pumasa sa 34 na kumuha sa 4 na araw na board exam na ginanap noong October 5 to 6 at 13 to 14, 2013. Masaya ang buong kolehiyo sa tagumpay na nakamit ng mga estudyante. Pinalad si Regina Basa na nakarank ng pang-15 mula sa 4,246 na nanguha ng exam. Kasama rin sa mga pumasa ay sina Para sa Batanggapon News TV, Kathleen DJ Nicole Jose, nag-uulat. Ako po ay dating barangay kagawad for 11 years sa Barangay Santa Rita. Kasalukuyan po, ako po ay City Councilor po ng Olongapo City. Tayo po ay nag-aaral ngayon kung ano po yung mga panukala na dapat nating gawin, lalong-lalo na po dun sa nag-iisa po nating komitiba, Parks, Wildlife, and Playground. Nakikita ko po na kahit hindi po kami magkapartido ng ating mayor, binibigay po niya yung tulong para sa katulad ko na baguhan dito sa konseho. Binibigyan po rin niya ako ng mga advices, sinasabi rin po niya sa akin kung ano po yung gusto niya. Malusog po yung ating samahan sa ating mayor. Sa lahat po ng tumulong maging city councilor po ng Olongapo, ako po ay nagpapasalamat at sana po magtiwala po kayo hindi lamang po sa akin kundi po sa lahat po ng konseho at sa ating mayor at sa ating vice mayor na gagawin po namin ang lahat para po may ayos po ang Olongapo. Maraming salamat po. Isang bus ang dinonate ng Victory Liner sa Olongapo City noong Lunes sa flag raising ceremony ng government employees. Narito si Binibining Sheila Sambilyon. Masayang binalita ni Mayor Roland Paulino na napasakamay na ng Olongapo City ang isang unit ng bus mula sa pamunuan ng Victory Liner sa pamamagitan ni Mr. Pocholo Galyan. Napakalaking tulong umano ng naturang bus mula sa Victory Liner para sa syudad. Maaari itong gamitin ng mga turistang gustong bumisita sa syudad, mahiram na mga estudyante sa public school para sa kanilang mga academic competition, civic organizations o non-government organization, maging ang mga senior citizens. Maaari itong magamit ng mga empleyado ng syudad para makatipid sa biyahe para sa mga training at seminar imbis na magrenta ng pribadong sasakyan. Maaari din itong magamit sa mga emergency situation katulad ng paglikas ng mga residente tuwing panahon ng baha o anumang kalamidad. Ayon kay Mayor Paulino, ito ang patunay na bukas at buong puso na tumutulong ngayon ang grupo ng mga negosyante at individual dahil sa transparency na ipinapakita ng kasalukuyang administrasyon. So para at least to minimize yung ahihiram, at nakatulong din kami sa kanila, yung buong pamunuan ng Victory, donate ng bus. Hindi basta bus, yung magagamit, malamig ang aircon, buong wifi, may TV, kompleto. Tapos si Mayor pa nga nag-drive, di ba? Oh. Para sa Batanggapon News TV, Sheila Sambilyon, nag-uulat.
Sa biyaheng po, samahan nating mag-surfing si David Bayarong sa kanyang biyahe sa San Narciso, Zambales. Akalain niyo bang patapos na ang isang season natin sa Biyaheng Gapo? Kaya samahan niyo ako sa special episode na to at puntahan natin ang isang lugar na very close to Olongapo City para ma-experience natin ang isa sa extreme sport na pinagkakaguluhan sa lugar na to. Tara, samahan niyo ako. Dito tayo sa Biyaheng Gapo. Let's go! Para sa special na edisyon ng Biyaheng Gapo, pupunta tayo sa San Narciso, Zambales upang bisitahin ang Quicksilver Surf School sa Crystal Beach kasama ang friends natin from Lighthouse Marina Resort para matutong mag-surfing! Pagdating mo sa beach ay may mga professional surfer instructor na tuturuan kayo ng basics ng surfing para ma-feel mo kung paano maging isang surfer. Tara, subukan natin mag-surf! Wala pang 15 minutes into the water, makakaride ka na ng wave sa tulong ng magagaling at komedyante nilang instructor. Makakapag-relax ka pa sa magandang property ng Crystal Beach Resort. Kung gusto mong mag-aral mag-surf, ay may packages ang Quicksilver Surf School at Lighthouse Marina Resort na may kasama ng transportation, snack, at surfing lessons. You can call them at 252-5000 or bisitahin ang Quicksilver Shop sa Harbor Point Mall. Sarap talaga dito sa Zambales. Good beach, wave, magpaparty ka pagdating ng gabi. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin sa isang buong season ng Biyaheng Gapo. Kaya para sa inyo, yung mga hindi pa nagsasurf dyan, punta na kayo rito, talagang matututo kayo mag-surf at mag-enjoy pa kayo. Ako ulit si David Bayarong para sa Biyaheng Gapo. Samahan nyo ako hanggang sa susunod. Woo! Tuloy-tuloy ang assistance na ibinibigay ng pamahalang lungsod sa mga Olongapeños na nais na magtrabaho at magkaroon ng kaalaman sa pagnenegosyo. This is your chance to get a job or start and operate your own business. Narito ang latest job openings, lokal at abroad, mula sa SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Sa mga gustong mag-apply ng mga free livelihood trainings, narito naman ang mga schedules na galing sa ating Livelihood and Cooperative Development Office. Magsadya agad sa kanilang opisina sa second floor ng City Hall para magpalista dahil limited slots lang ang available sa bawat training course. Inaanyayahan po namin kayo na sumali sa First Mayor Roland Paulino Cup Golf Tournament na gaganapin sa Clark Freeport Zone sa November 22, 2013. Malamig na ang simoy ng hangin tuwing gabi dahil 46 days na lang, Pasko na. Muli na naman ninyong nasaksihan ang mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Muli, ako si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!